Ako si Padre Santiago Morales. 34 na taong gulang, pari ng Parokya de Sobento, isang simbahan sa gitna ng maliit, ngunit masiglang bayan ng São Miguel das Cruzes, sa sulok ng Minas Gerais. Isang lugar na minsang pinangalanang ang lungsod ng kapayapaan, ngayon ay tila binabalot ng isang bagay na hindi mataimtim. Isang aninong hindi mo nakikita, ngunit ramdam sa bawat hangin na dumadaan sa pagitan ng mga bahay, sa pagitan ng dasal ng mga matatanda, sa mga gabi na biglang tumatahimik ng walang dahilan. Noong una, ayokong paniwalaan. Isa akong pari ng simbahang Katolika. Laging may paliwanag, sabi ko sa sarili ko. Ngunit unti-unti ang mga paliwanag ay nauubos. Padre, bungad sa akin ni Donna Celina, 72 taong gulang, balo, at araw-araw nagsisimba, may gumalaw sa santong estatwa sa oratoryo ko. Nakatingin daw sa akin si San Diyos kagabi. Hindi ako makatulog. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Isang linggo lang ang lumipas, sinundan ito ng halos kaparehong salaysay mula sa isa pang deboto. Padre, para bang may dumaan sa bintana ng kwarto ko kagabi? Isang anino. Naramdaman ko lang pero hindi ko nakita. Hindi iyon hangin. Noong una, iniisip ko, marahil ay epekto ng stress, imahinasyon, takot sa panahon ng tagtuyot. Ngunit nang mapuno ang confession booth ng mga taong nagsasabing hindi nila kayang ipaliwanag ang nangyayari sa mga bahay nila, mga biglaang pagkakasakit, naririnig na boses sa gabi, mga panaginip ng mga pugot na ulo, at mga luhang hindi maipaliwanag sa umaga, naramdaman ko na may mas malalim pa. Dumalo ako sa isang libing ng isang batang lalaki na biglang inatake ng matinding lagnat at hindi na nagising. Walang paliwanag ang doktor. Sa misa, habang nagsisermon ako, may sumigaw mula sa hulihan ng kapilya. Isang babae, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabi, kasalanan ko ito, ginamit ko ang orasyon. Nang tanungin ko siya pagkatapos ng misa, halos hindi siya makapagsalita. Ang sabi lang niya, may lalaking tumulong sa akin para maibalik ang aking asawa. Binigyan niya ako ng pulseras. Nagdasal kami gamit ang isang aklat na isinulat sa tinta na pula. Simula noon, hindi na ako matahimik. Tinukoy niya ang isang pangalan, Victor Barros. At nang marinig ko ito, para bang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Si Victor ay isang dating musikero, isang dating guro ng wika, at isang misteryosong nilalang na iniwan ang kanyang propesyon matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak sa isang aksidente. Isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Ilang taon ang lumipas at ang mga bulungan tungkol sa kanya ay unti-unting lumakas. Sinabi ng ilan na nakita nila siyang gumagala sa kabubatan, nagdadala ng mga alay. Ang iba, sinabing tinulungan sila ni Victor sa mga problema nila, pero kapalit nito ay mga panata, mga bagay na hindi na nila mababawi. Tinatawag na siya ngayon ng mga tao bilang Omestre das Sombras. Isang gabi, habang ako'y nagdarasal mag-isa sa harap ng altar, may narinig akong pagkatok sa pintuan ng simbahan. Madaling araw iyon at walang sinuman ang inaasahan ko. Binuksan ko ang pinto. Isang lalaki, nakaitim, may bitbit na balabal, nakatingin sa akin. Matalas ang tingin niya at malamig ang kanyang boses. Padre Santiago, wika niya, magkita tayo sa liwanag ng araw. Oras na para malaman ng São Miguel kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa bayang ito. Bago ko pa siya masagot, tumalikod siya at nawala sa dilim. Kinabukasan, may mga papel na ikinalat sa bayan. Mga pulyetong walang pangalan ang naglabas, pero ang mensahe ay malinaw, isang pampublikong hamon. Sa darating na linggo ng mga kaluluwa, sa mismong araw ng pag-alala sa mga namatay, sa Plaza do Rosario, magaganap ang pagkikita ng liwanag at dilim. Dumagsa ang tanong sa akin mula sa mga parishioners. Padre, ano po ang ibig sabihin nito? Totoo bang magpapakita siya? Bakit kayo ang pinangalanan? Tahimik akong nanalangin. 2 araw akong halos hindi kumain. Lahat ng discernment ko ay nauwi sa isang panalangin paulit-ulit kong naririnig sa puso ko, huwag kang matakot. Ako ang uuna. Sa misa bago ang araw ng hamon, nagsalita ako sa kongregasyon. Mga kapatid, sabi ko, tayo ay ipinatawag hindi upang magpakitang gilas sa mga espiritu, kundi upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Kung may susubok sa pananampalataya natin, dapat natin itong harapin hindi bilang laban, kundi bilang patotoo. Padre, tanong ng isang batang lalaki sa harapan, baka mapahamak kayo. Umiti ako, bagamat mabigat ang dibdib ko.
Kung mapahamak man ako, anak, naway ito'y sa paglilingkod sa liwanag. Ngunit hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kailanman. Dumating ang araw. Linggo ng mga kaluluwa. Ang hangin ay malamig kahit tirik ang araw. Ang Plaza do Rosrio ay puno ng mga taong takot, usisero, nagdarasal, at may halong pagdududa. Sa harap ng krus sa gitna ng plaza, naroon ako, suot ang aking sutana, hawak ang krusipisyo, at bitbit ang dasal ng tapang sa puso ko. Isang aninong dumarating mula sa likod ng mga punong akasya. Siya na yon. Si Victor Barros. O ang tinatawag na Master das Sombras. At sa kanyang unang salita, sa kanyang unang titig, alam kong wala ng atrasan. Ang araw ay tila may sariling kalooban ng umagang iyon. Hindi pa man sumisikat ng lubusan ang araw sa ibabaw ng bayan ng São Miguel das Cruzes, ramdam na ang kakaibang pag-ikot ng panahon. Ang hangin ay may dalang malamig na alon kahit tag-init, at ang langit ay tila ba nag-aalangan kung magiging bughaw o kulay abo. Ang mga tagapaglingkod ng parokya ay abala sa pag-aayos ng altar na pansamantalang itinayo sa gitna ng Praia da Matriz. Isang misa kampal ang inihanda upang gunitain ang araw ng mga kaluluwa, isang banal na pagtitipon para sa dasal, paggunita, at pagkakaisa ng bayan. Ako naman, naroroon sa gilid ng entablado, nakamasid sa mga dumadating. May mga pamilyang buo, mga matandang nakaitim, mga kabataang tila takot ngunit nagnanais makasaksi. Nakasuot ako ng puting kasulya, ang luma ngunit minamahal kong kasuotang pangmisa. Sa loob ng aking dibdib, may naglalabang katahimikan at pangambang hindi ko maipaliwanag. Padre, mas marami ang dumalo ngayon kaysa sa Semana Santa, bulong sa akin ni Elias, isa sa mga lay minister. Sabi ng ilan, hindi raw para sa misa sila narito, gusto raw nilang makita kung totoo ang sinasabi ni Victor. Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa krus na nasa gitna ng altar. Hindi ito paligsahan, Panginoon, sabi ko sa sarili ko, ito ay tungkol sa iyo. Nang magsimula ang misa, isang di maipaliwanag na katahimikan ang bumalot sa plaza. Wala ni isang batang umiiyak, ni isang cellphone na tumunog. Ang bawat salita ng liturhiya ay tila tumatagos, at kahit ako, nararamdaman ko ang kakaibang bigat ng banal na presensya. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, isang huni ng uwak ang biglang pumunit sa hangin. Kasunod nito, bumukas ang pulutong. Nagkakagulo ang mga tao, may ilan pang napasigaw. Sa dulo ng daan, may paparating na lalaki, maitim ang suot, may mahaba at itim na balabal, tila ba nilikha mula sa anino ng gabi kahit tanghaling tapat. Siya na nga. Tumigil siya sa gitna ng plaza, ilang hakbang mula sa altar. Hindi ako gumalaw. Ang buong misa ay huminto. Kahit ang hangin, tila ba natigil sa paghinga. Padre Santiago, tinig niyang ubod ng lakas, hindi pa sigaw ngunit umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nandito ako ngayon, hindi upang sirain ang iyong misa, kundi upang hamunin ang iyong paniniwala. Walang sumagot. Ang mga tao'y parang mga estatwa. Ito ang bayan kung saan ako ipinanganak, patuloy niya, nakatayo sa gitna ng krus. Ang lugar na tinalikuran ako, inilibing ako ng buhay sa panlalait at pangungutya. At kayo, mga tagasunod ng simbahan, kayo ang unang humusga. Naglakad siya papalapit. Bawat yapak niya ay parang may dalang lamig. Isang buntis na babae ang napaupo sa tabi ng bangketa. Ang mga mata ng ilan ay namumula, ang ilan na may pumikit at tahimik na nagrosaryo. Ngayon, wika niya, ibinabalik ko sa inyo ang hamon. Kung ang inyong Diyos ay totoo, kung siya ay makapangyarihan, humarap kayo sa akin. Dito. Ngayon. Harapan. Hayaan nating magsalita ang mga puwersa na aming kinakatawan. At makita ng bayan kung sino ang tunay na naghahari. Tumigil siya sa tapat ng altar, mga 5 hakbang mula sa akin. Ang mga mata niya ay hindi galit, hindi rin takot. Isa yung matang nakatingin mula sa kailaliman ng kanyang paniniwala. Tahimik akong yumuko. Nagdasal ako, hindi ng mahaba, kundi ng totoo. Espiritu Santo, kung ito ang iyong kalooban, ako'y naririto. Huwag mo akong hayaan magpadala sa takot o kayabangan. Ito'y hindi tungkol sa akin, kundi sa iyo. Nang itaas ko ang aking ulo, naramdaman ko ang pagdaloy ng kapayapaan. Hindi ito ang katahimikan bago ang unos, kundi ang katiyakang may kasama ako. Victor, tawag ko sa kanya. Tahimik na umikot ang mga mata ng mga tao. Hindi ko siya tinawag bilang Master das Sombras. Tinawag ko siya sa pangalan ng kanyang binyag. Hindi ako magpapaligsahan ng kapangyarihan, sabi ko. Hindi ako mandirigma.
Ako ay lingkod. Ngunit kung ang layunin ng iyong paglapit ay ang ipakita kung sino ang tunay na naghahari sa kaluluwa ng tao, kung ito ay kailangan upang makita ng bayan ang katotohanan, tatanggapin ko ang hamon. May umungol sa kabilang gilid ng plaza. May tumakbo. Ngunit ang karamihan ay hindi gumalaw. Nakatingin sila, nakikinig. Ngunit may isang kondisyon, dagdag ko. Hindi ito magiging palabas. Hindi ito entablado para sa mahika o drama. Ito ay magiging pagkakataon upang ang mga gapos ay maputol, upang ang mga pusong natatakot ay makalaya. Kung papayag ka sa layuning iyon, narito ako. Tahimik si Victor. Nagtagal ang katahimikan na parabang 3 minuto kahit ilang segundo lang ang lumipas. Tumitig siya sa akin. Ang kanyang labi ay ngumiti ng bahagya, hindi ng panunuya, kundi ng pagkaaliw. Perpekto, sagot niya. Hayaan nating magsalita ang espiritu. Sa lilim ng araw. Sa gitna ng bayan. Sa harap ng lahat. Tumingin siya sa mga tao. Kayo ang magiging saksi. Pagkatapos ay tumalikod siya, dahan-dahang naglakad paalis, habang ang mga tao ay dumudungaw sa kanya na tila hindi sigurado kung siya ay isang tao o isang pangitain. Tahimik akong bumaba sa altar. Tumigil ako sa harap ng krus at muling tumingin sa langit. Diyos ko, bulong ko, handa na ako. Ang iyong kalooban ang masunod. Sa gabing iyon, halos walang natulog sa buong San Miguel das Cruces. 1 linggo ang lumipas mula nang maganap ang hamon sa Plaza da Matriz. Ngunit ang katahimikan sa bayan ay parang tela na may punit, may tensyon sa hangin, may bulungan sa bawat sulok, may pag-aalinlangan sa bawat dasal. Hindi ito ang normal na pag-aabang ng isang event, ito ay paghihintay sa isang bagay na hindi dapat mangyari. Dumating ang araw. 3:00 ng hapon. Ang oras ng pagpapakasakit. Mainit ang panahon, ngunit may kakaibang lamig ang hangin. Ang araw ay mataas sa langit, ngunit tila nagkukubli sa likod ng mga ulap na hindi naman maitim, ngunit tila maruruming tela na nakabalandra sa kalangitan. Daan-daang tao ang nagtipon sa plaza. May mga tagalungsod na dumayo upang masaksihan ang usap-usapang espiritual na paghaharap. May ilang nagdala ng mga cellphone, may ilan pang may live stream. Ngunit marami, lalo na ang matatanda, ay tahimik na nakaluhod, bitbit ang rosaryo, tahimik na humihiling na sana'y hindi ito magwakas sa trahedya. Nasa paanan ako ng altar. Katabi ko si Elias at 2 madre mula sa kapatiran ng Ina ng Liwanag. Isang imahe ng mahal na Birheng Maria ang inilagay sa gilid ng entablado, pinalilibutan ng mga puting bulaklak. Sa ilalim ng imahe, isang baising batya na may banal na tubig. At biglang dumilim ang kalangitan. Hindi agad-agad. Hindi biglaan. Parang isang dahan-dahang pagsasara ng kurtina sa teatro. Ang liwanag ay lumabo, ang hangin ay tumigil, at ang mga ibon sa kalapit na mga puno ay sabay-sabay na lumipad palayo. Saka siya dumating. Walang banda, walang sigaw, walang paunang babala. Basta na lang siyang lumitaw mula sa gilid ng simbahan, dala-dala ang isang itim na kahon na parang antigong altar. Nakasuot siya ng balabal na may mga bordang hindi ko mabasa, parang mga simbolong kinatha ng mga dila na matagal nang pinatahimik ng panahon. Tahimik siyang lumakad patungong gitna ng plaza. Wala siyang binati. Wala siyang tiningnan. Para bang ang tanging layunin niya ay ang gawin ang kanyang ritual at wala nang iba. Paglapag niya ng kahon, isa-isang inilabas ang mga laman nito, 4 na kandilang itim, mga buto ng hayop, isang kutsilyong pilak na may ukit, pulbos na kulay lila at pula, at isang pergamino na tiniklop ng may ingat. Lahat ng tao ay napatigil. Parang walang gustong huminga. Binasag niya ang katahimikan sa isang tinig na parang nagmumula sa kuweba, malalim, malamig, at parang may kasamang maraming boses. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Wika yung hindi ko narinig kailanman. Ngunit ang epekto nito ay halos pisikal. Ang mga kandilay nagliyab kahit walang nagsindi. At ang apoy nila'y hindi dilaw, kundi berde, asul, lila. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Hindi ito takot, hindi lang. Para itong pisikal na bigat sa hangin. Nahihirapan ang mga tao sa paghinga. May ilang nanay ang sumigaw, may ilang batang umiyak, at may isang binatilyong biglang napaupo at sumuka. Ang mga buto ay inilatag niya sa hugis na bituin, at sa gitna nito, inilagay ang kutsilyo. Paulit-ulit ang kanyang pag-usal ng mga salitang hindi ko maunawaan, habang pinapahid ang pulbos sa hangin at sa kanyang mukha. Panginoon, bulong ko, bigyan mo kami ng lakas.
Tumayo si Victor sa gitna ng kanyang kinatha. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw. Ang lupaing ito ay pinuno ninyo ng mga imahen, mga krus, mga dasal. Ngayon, hayaan ninyong ang tunog ng sinaunang kapangyarihan ang bumalot sa inyo. At kasabay ng kanyang sigaw, isang bugso ng hangin ang bumangga sa plaza. Napaluhod ang maraming tao. Ang mga upuang plastik ay nagliparan. Ang mga kandila ng simbahan ay namatay. Ang mga tao sa likuran ay nagsisigawan na. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng matatandang babae ang nagsimulang magdasal ng rosaryo. Ave Maria, Chea de Gra, o Senhor Convosco. At unti-unti, isa-isang sumabay ang mga tao. Hindi pa man natatapos ang pangatlong misteryo, halos kalahati ng plaza ay nagsasalita na ng isang panalangin. Nagsalubong ang boses ni Victor at ang panalangin Marianong nagmumula sa daan-daang labi. Santa Maria, mi de Dios, rogay por anes, pecadores, agora na hora de nossa morte. Mas lumakas ang hangin. Lumingon sa akin si Elias, hawak ang krusipisyo. Padre, sigaw niya, kailangan niyong magsalita. Umakyat ako sa altar. Kinuha ko ang mikropono kahit nanginginig pa ang kamay ko. Mga kapatid, sigaw ko, ang ginagawa ninyo ay hindi maliit na bagay. Ang bawat Ave Maria na binibigkas natin ay balaraw sa kadiliman. Ipagpatuloy natin ang panalangin. Ipagpatuloy natin ang ating paninindigan. Napatingin si Victor sa akin. Hindi siya umiti. Hindi siya nagsalita. Ngunit parang nabawasan ang kanyang kumpiyansa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at biglang sumigaw ng mas malakas na pagbigkas, mas matalim, mas marahas. At noon ay may isang batang babae, mga 7 taong gulang, ang biglang nagwala. Sumisigaw siya habang kinakalmot ang sariling mukha. Sumugod ang isang madre upang yakapin siya, at sa pagtama ng krus sa noo ng bata, bigla siyang natigilan, at napahagulgol na parang bata lang ulit. Isa pa. Isang lalaki ang nagsimulang magsalita ng boses ng babae. Hindi mo kami mapapaalis, pari. Ngunit nang buhusan siya ng banal na tubig ng isa sa mga sakristan, ay napaluhod ito at sumuka ng kulay itim. Sabay-sabay, nagsimula ang mga tao sa likuran na maglapitan sa altar. Hindi para tumakas, kundi para lumapit sa Diyos. Ang mga rosaryo ay itinaas. Ang mga mata ay lumuha. Ang mga labi ay patuloy sa panalangin. Gloria Gipe, e Filho, e Espiritu Santo. Bumalik ako sa mikropono. Victor, sigaw ko. Kung tunay kang naniniwala sa kapangyarihan na dala mo, huwag mong pigilan ang panalangin ng mga tao. Hindi sila mga tauhan ng simbahan. Sila ay mga anak ng Diyos. Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang mga kilos ay bumagal. Tumigil ang hangin. At ang langit, na kanina'y madilim, ay parang bahagyang lumiliwanag. Pero isang huling ritual pa ang ginawa niya. Kinuha niya ang kutsilyo, itinaas ito sa harap ng sarili niyang dibdib. Inilapit sa balat. At nagsimulang bumigkas ng mas malalim, mas mabagal, mas mahika pa sa lahat ng nauna. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan. Ngunit bago niya maituloy, isang matandang lalaki mula sa gilid ng plaza ang sumigaw. Huwag mong lapastanganin ang lugar na ito. Ito ay si Tito Raul, dating katulong sa simbahan, ngayon ay bulag, ngunit matatag. Kahit hindi siya nakikita ni Victor, tumayo siya, hawak ang rosaryo sa isang kamay at baston sa kabila. Ang lupaing ito ay para sa Diyos, hindi para sa mga espiritu ng kadiliman. Umalinggaw ang tinig niya. At sa sandaling iyon, tumigil si Victor. Naglakad siya paatras, dahan-dahan. Inabot ang kanyang mga gamit. Isa-isa niya itong pinulot, dahan-dahang ibinalik sa kahon. Hindi siya tumingin sa amin. Wala siyang sinabi. At sa huling pagkakataon, bago siya umalis, binitiwan niya ang isang pangungusap na bumulong sa buong plaza. Bukas, ipapakita ko kung sino ang tunay na hari ng espiritual na mundo. Lumakad siyang papalayo sa gitna ng katahimikan. At sa likod ng kanyang anino, narinig ko ang pagsisimula ng isang pagtutol na dasal, hindi ng takot, kundi ng pagbangon. Ang gabi ay bumagsak sa São Miguel das Cruzes na parang takip ng kabaong, mabigat, tahimik, at tila may nagmamasid mula sa bawat sulok ng dilim. Ang plaza, na kahapon ay pinuno ng takot at kaguluhan, ngayon ay nilagyan ng mga kandilang puti at imahe ng mga santo. Lahat ay naghihintay. Walang nagsasalita. Walang kumikilos ng walang dahilan. Para bang alam ng bawat isa na may mangyayaring lampas sa kakayahan ng tao.
Nasa paanan ako ng altar, nakasuot ng simpleng abito. Wala na ang mga palamuti ng misa. Ang natira lamang ay krus, dasal, at pananampalataya. Hawak ko ang krusipisyo ni San Bento, ang parehong krusipisyo na ginamit ng mga monghe laban sa mga tukso at espiritu ng kasamaan sa loob ng maraming siglo. Sa tabi ko sina Elias, si Madre Joanna, at ilang sakristan na nanginginig sa kaba ngunit hindi umalis. Padre, bulong ni Elias, sigurado po ba kayo rito? Hindi pa siya bumabalik simula kagabi. Babalik siya, sagot ko. Ang mga anino ay hindi umaalis nang hindi nagtuturok ng takot. Pero ngayong gabi, hindi takot ang mamumuno rito. Habang sinasabi ko iyon, biglang umihip ang hangin, malamig, matalim, at may dalang amoy ng sinunog na insenso. Ang mga kandilang nakapaligid sa altar ay sabay-sabay na kumislap, at mula sa gitna ng plaza, isang tinig ang sumigaw, hindi sigaw ng tao, kundi parang sabay-sabay na mga boses sa loob ng isa. Padre Santiago, narito na ako. Ang mga tao'y nagsigawan, ang ilan ay napaluhod, ang iba na may tumakbo. Ngunit ako, nanatili sa kinatatayuan ko. Tumayo ako, itinaas ang krusipisyo, at tumingin sa gitna ng plaza kung saan tila may alon ng hangin na umiikot. Ang mga alikabok sa lupa ay pumapaitaas, parang may katawan ang hangin mismo. Mula sa loob ng umiikot na alon, lumitaw si Victor Barros, ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay maputlang parang abo, at ang kanyang mga mata ay tila walang itim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak pa rin ang kanyang itim na kahon ng mga gamit. Lumapit siya ng dahan-dahan, habang ang mga tao ay humahakbang paatras. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo, pari, sabi niya, ang boses niya ay mababa, parang may kasabay na alingaw-ngaw. Ang puwersang dala ko ay hindi mo kayang salubungin ng dasal. Humina ako ng malalim. Walang puwersang mas makapangyarihan kaysa sa pag-ibig ng Diyos, Victor. At ngayong gabi makikita mo yon. Diyos? Tumawa siya, ngunit ang tawa ay parang basag na tunog ng salamin. Nasaan siya kagabi, nang ang iyong mga tao'y napasigaw sa takot? Nasaan siya habang ang hangin ay naggangalit sa kanyang simbahan? Kung siya ay Diyos, bakit niya ako hinayaang maghari? Dahil kahit ang kadiliman, sagot ko, ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At saka ko naramdaman ang takot ay umalis. Ang kaba ay napalitan ng kapayapaan na parang mainit na ilaw sa dibdib ko. Lumuhod ako. Sa gitna ng sigawan, ng hangin, ng lumalakas na tinig ni Victor, lumuhod ako sa malamig na semento ng plaza. Itinaas ko ang krusipisyo. Panginoon kong Diyos, sabi ko ng malakas, ikaw na lumikha ng langit at lupa, ikaw na nagpadala sa iyong anak upang magligtas sa amin sa pamamagitan ng krus, ngayon, hayaan mong ang iyong pangalan ang maghari. Sumigaw si Victor. Tumigil ka. Ngunit hindi ako tumigil. Sa bawat salitang binibigkas ko, ang hangin ay lalong lumalakas. Ang mga kandila ay nagliyab sa mas maliwanag na apoy. At sa gitna ng lahat, itinataas ko ang krusipisyo sa langit. Sa ngalan ni Jesus Kristo, sigaw ko, ang anak ng Diyos na buhay, ipinahahayag ko na ang lahat ng espiritong nagdudulot ng takot, ng karahasan, at ng kasinungalingan ay mawalan ng kapangyarihan sa lugar na ito. Hindi mo alam ang iyong ginagawa, ang tinig ni Victor ay nag-echo, parang dumobel sa hangin. Sa pamamagitan ng krus ni Kristo, sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa pamamagitan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan, tumayo ako, hawak pa rin ang krus, Invocem e Virgem Maria, mi de Dios, e San Miguel Arcangelo, Príncipe des Mil Celestes. Santa Maria, mi de Dios, sigaw ni Madre Joanna sa tabi ko, rogay por nos. San Miguel Arcangelo, dagdag ng mga sakristan, defendenos no combat. Ang mga tao, isa-isa, ay sumabay sa dasal. Buong plaza, sabay-sabay, tila iisang tinig. San Miguel Arcangelo, defendenos no combat, sed noso refugio contra as maldades, silades du demonio. At doon ko naramdaman ang biglaang pagbagsak ng bigat sa hangin. Ang hangin na kanina'y parang bakal, biglang gumaan. Ang hangin ay nagbago, hindi na amoy abo, kundi parang may halong pabango ng mga rosas. Tumingin ako kay Victor. Nakatingin din siya sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito. Anong ginagawa mo sa akin? Tanong niya. Hindi ako makakilos, Ing. At doon, alam kong oras na. Isinara ko ang mga mata ko, at buong lakas, buong puso, buong pananampalataya, binigkas ko ang mga salitang iyon na tila ibinubulong ng langit mismo. Sa ngalan ni Jesus, inuutusan kong tumahimik ang lahat ng kadiliman. At sa sandaling iyon, biglang nawala si Victor.
Hindi siya dahan-dahang naglaho. Hindi siya tumakbo. Nawala siya. Isang iglap, nandoon siya, ang mga mata niyang mapuputi, ang balabal niyang itim, ang kahon niyang puno ng mga simbolo, at sa susunod na iglap wala na. Ang natira lang ay mga damit na bumagsak sa lupa. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Ang hangin ay tumigil. At isang katahimikan ang bumalot na parang sinipsip ang lahat ng tunog sa paligid. Ang mga tao ay hindi makapaniwala. Ilan ay napasigaw. Ilan ay napaluhod. Ilan ay napaiyak. At pagkatapos isang tinig. Hindi galing sa lupa. Hindi galing sa langit. Galing sa gitna ng hangin. Padre, ano ang ginawa mo? Ang boses ay kay Victor. Walang katawan, walang anyo, ngunit malinaw. Parang nagmumula sa tabi ko mismo. Nasaan ako? Tanong niya. Hindi ko makita ang sarili ko. Nagsigawan ang mga tao. Ang ilan ay tumakbo. Ngunit ako'y lumapit sa gitna ng plaza, sa lugar kung saan naroon ang mga damit niyang bumagsak. Victor, sabi ko, ang ginagawa mong laban ay hindi laban ng laman. Ito'y laban ng mga espiritu. At sa larangang iyon, tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan. Hindi mo ako kayang alisin, sigaw niya desperado. 20 taon akong naglingkod sa mga Diyos ng lupa at langit. Alam ko kung paano gumagana ang mundo ng espiritu. Ngunit hindi mo kilala ang Diyos ng pag-ibig, sagot ko. At siya ang nagpakita ngayon. Tahimik. Ilang sandali. Wala ni isang hangin. Ang mga tao ay naghihintay, hindi humihinga. Hanggang sa marinig naming muli ang boses niya, ngunit ngayon ay ibang-iba, mahina, basag, puno ng pangamba. Hindi ko makita ang sarili ko. Padre, hindi ko makita ang mga kamay ko. May sumigaw sa gitna ng pulutong, Diyos ko, tulungan mo siya. Ngunit ako'y lumuhod, inilapat ang kamay sa mga damit sa lupa, at marahang sinabi. Ang liwanag ng Diyos ay hindi upang sirain, kundi upang palayain. Kung naririnig mo ako, Victor, huwag mong labanan. Ang kapangyarihang ito ay hindi laban sa iyo. Ito'y para sa iyong kaligtasan. Tahimik. Ilang segundo. Walang tugon. Ngunit ang hangin ay gumaan. At mula sa mga tao, unti-unting narinig ang mga unang dasal ng pasasalamat, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, Im. At ako, nakaluhod pa rin, hawak ang krusipisyo, alam kong nagsisimula pa lang ang himala. Ang plaza ay nanatiling nakabukas matapos maglaho si Victor. Ang mga ilaw ng simbahan ay tila mas maliwanag kaysa dati, ngunit sa kabila ng liwanag, may bigat pa rin sa hangin, isang kakaibang pakiramdam na parang may nakamasid, isang presensyang hindi mo makita, pero tiyak mong naroon. Ang mga tao ay nagkatitigan, walang kumikilos. Ang ilan ay lumuhod, ang iba na may tahimik na umiiyak. Isang matandang babae ang sumigaw, Padre. Naririnig ko siya. Nasa paligid pa rin siya. Tumigil ako sa gitna ng plaza, hawak pa rin ang krusipisyo. Tahimik akong nagdasal at marahan kong sinabi, naririto nga siya. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya ang pinagmumula ng takot. Siya na ang natatakot. Biglang kumalansing ang mga upuan sa tabi ng simbahan. Isang bangko ang tumilapon sa hangin, walang humawak, walang nagtulak. Ang mga tao ay nagsigawan muli. Isang bata ang sumigaw, Padre, may bumangga sa akin. Tumakbo ang mga sakristan papunta sa kanya, ngunit wala silang nakita. Tanging hangin lang, malamig, na dumaan sa kanilang pagitan. Victor, wika ko ng malakas, alam kong naririto ka. Walang tugon. Tanging tunog ng mga kandila na pumapaspas sa hangin. Hindi mo kailangang magtago, dagdag ko. Ang Diyos ay hindi kailanman tinalo ng dilim. Ang iyong kawalan ng anyo ay hindi tanda ng lakas, ito ay tanda ng pagkatalo. At biglang, isang tinig na malapit sa aking tainga, hindi ako natalo, Padre. Napasinghat si Madre Joanna na nasa likuran ko. Diyos ko, bulong niya, nasa tabi niyo siya. Ngunit hindi ako gumalaw. Kung hindi ka natalo, sabi ko, bakit ka nagtatago? Ang katotohanan ay hindi kailanman nagtatago. Isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan. Ang mga bulaklak sa paanan ng altar ay nagliparan. Isang kaldero ng banal na tubig ang tumilapon, kumalat ang tubig sa sahig. Ngunit sa halip na takot, may nangyari. Ang mga patak ng banal na tubig ay tumama sa ilang taong nakaluhod sa harapan, at sabay-sabay, 3 sa kanila ang napasigaw at napaiyak. Padre, sigaw ng isa. Parang may humulagpos sa dibdib ko.
Ang isa pang babae ay napahawak sa sarili niyang ulo, umiiyak, ang bigat na naramdaman ko sa loob ng maraming taon na wala. At doon ko napagtanto, ang kapangyarihang umaaligid kay Victor ay hindi lamang nawasak. Ito'y nabaling laban sa kanya. Ang mga taong minsang alipin ng takot ay unti-unting pinalalaya ng Diyos, kahit walang humahawak sa kanila, kahit walang nagtatapal ng kamay. Ang Diyos ay gumagawa, sabi ko, nakatingala. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanyang awa. Sa puntong iyon, may nangyari sa mismong hangin. Ang mga tao'y sabay-sabay na nagsimulang magdasal, walang nag-utos. Natural lang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Daang boses, sabay-sabay, sabay-sabay ang ritmo, sabay-sabay ang panginginig. Sa bawat Ama namin, naririnig ko ang mga kasunod na tinig ng Ave Maria, hanggang sa ang buong plaza ay tila naging isang tinig ng panalangin. Mula sa gitna ng dasal, narinig ko ang tinig ni Victor. Hindi na siya maangas, hindi na siya tiwala. May panginginig sa bawat pantig. Tumigil kayo, sabi niya. Tumigil kayo. Ngunit hindi sila tumigil. Mas lalo pang lumakas. Ang ilan ay nagsimula pang kumanta, Salve Regina, Mater Misericordiae. Ang mga mata ng ilan ay pumikit, may mga tumutulong luha. Ang mga tao'y lumalapit sa altar, may ilan pang dahan-dahang tumitingin sa paligid, sinusubukang makita kung saan nanggagaling ang boses ni Victor. Ngunit wala. Tanging hangin. Tanging mga yapak na tila gumagalaw, ngunit walang aninong sumusunod. Naramdaman ko siyang dumaan sa harap ko, isang bugso ng hangin, isang malamig na alon na parang naglalakad na kaluluwa. Dumaan siya sa gitna ng mga tao. May ilang natumba, may ilang napaatras, ngunit walang nasaktan. Hindi niyo alam ang ginagawa ninyo, sigaw niya. Pinaglalaruan niyo ang mga puwersang di ninyo kayang kontrolin. Hindi namin kailangang kontrolin, sagot ko. Sapagkat kami ay nasa ilalim ng nag-iisang kapangyarihang hindi kailanman babagsak. Tumahimik ka, sigaw niyang muli. At biglang may lumipad na bato mula sa gilid ng plaza, dumiretso sa akin. Tumama ito sa krusipisyo sa aking kamay, at sa halip na masaktan, nakita kong nagningning ang krus. Isang sinag ng liwanag ang lumabas dito, tumama sa hangin sa harapan ko, at ang hangin ay kumislot. Parang tubig na binagsakan ng bato. Padre, nasusunog ako, ang boses ni Victor ay nagbago, puno ng sakit. Ano ang ginawa mo sa akin? Hindi ko ginawa, sagot ko, ang Diyos ang gumagawa. Ito'y hindi parusa. Ito'y paanyaya. Tumigil ka sa pagtakas. Tahimik. Ilang segundo. Pagkatapos, isang malakas na kalabog. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa lupa. Ngunit nang tingnan ng mga tao, wala silang nakita, tanging alikabok at mga bakas ng paa sa lupa na dahan-dahang naglalaho. Isang batang lalaki ang sumigaw, Padre. Nakikita ko siya. Nasaan? Tanong ko. Doon. Sa tabi ng krus? Ngunit nang lingunin ko, wala akong nakita, maliban sa anino ng krusipisyo na tila may kasamang isa pang anino, nakaluhod. Hindi ko kaya ito, boses na yon na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. Ang iyong katawan ay tinanggal upang ipakita sa mundo na ang kasamaan ay walang laman, sabi ko. Ang iyong invisibilidad ay hindi kapangyarihan, Victor, ito ay kahihiyan ng kasinungalingan. Tahimik na suminghap ang mga tao. Ang ilan ay napaiyak. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang kakaibang tunog, isang mahinang iyak. Iyon ay si Victor. Isang iyak na hindi boses ng halimaw. Hindi boses ng taong nagwawala. Ito ay iyak ng isang taong takot. Hindi ko na alam kung sino ako, wika niya, mahinahon, halos bulong. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mawala, pero hindi rin ako makabalik. Lumapit ako sa lugar kung saan naririnig ko siya. Itinaas ko ang krus. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, Victor. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Kung ikaw ay naririto, ibig sabihin may pag-asa pa. Ngunit kailangan mong tanggapin yon. Hindi ako karapat-dapat, walang sinumang karapat-dapat, ngunit minamahal pa rin tayo. Iyon ang biyaya. Ang mga tao'y sabay-sabay na tumugon ng EM. At mula sa bawat bibig, parang alon, lumaganap ang isang panalangin, Santo Dios, Santo Forte, Santo Immortal, tende piedad deena. At sa bawat ulit ng panalangin iyon, tila lumalambot ang hangin. Parang unti-unting nabubuo muli ang isang bagay na dati iwasak. Ngunit hindi pa ito ang katapusan.
Hindi pa. Ang kalangitan ay nagsimulang umulan. Hindi malakas kundi pino parang basbas. Ang bawat patak ng ulan ay parang dumadampi sa mga kandila at agad na bumabalik na liwanag. Ang mga tao'y tumingin sa langit, ang ilan ay ngumiti, ang iba na may lumuhod. Ako'y lumingon sa mga tao at sinabi, mga kapatid, ito ang gabi na hindi dapat nating kalimutan. Ang kasamaan ay hindi kailanman nagwawagi laban sa panalangin. At ngayon, ang ating panalangin ay nagiging espada. Sa malayo, ang tinig ni Victor ay muling sumigaw, mahina, puno ng pagkatalo. Hindi ko na alam kung ano ako. Hindi ko alam kung paano humintoin. Ang kailangan mo lamang, sagot ko, ay manikluhod. Tahimik. Ilang segundo. Pagkatapos, isang tunog. 2 tuhod na lumapat sa lupa. At ang buong bayan ng San Miguel das Cruces ay sabay-sabay na bumigkas ng EM. Ang plaza ay nanatiling tahimik. Wala nang mga sigawan, wala nang takot na lumilipad sa hangin. Tanging panalangin na lang ang bumabalot sa mga labi ng mga tao, ilang daang nilalang na nakaluhod, nagkakaisa sa katahimikan, habang ang ulan ay patuloy sa banayad na pagbagsak, para bang pinapahid ng langit ang lahat ng sugat na nabuksan ng gabi. Ako'y nakatayo pa rin sa gitna, sa tapat ng lugar kung saan ko nararamdaman ang presensya ni Victor, hindi na parang anino na umaambang umatake, kundi parang kaluluwang naghahanap ng sagot, nakabigkis sa pagitan ng kapangyarihan at pagsuko. Victor, mahinahon kong tawag. Naririnig mo pa ba ako? Tahimik. Wala ni anong sagot. Ngunit hindi ko kailangan ng tinig para malaman. Naroon siya. Nararamdaman ko. Alam ko ang ginagawa mong laban, dagdag ko. Alam ko ang pagkalito, ang pangambang mawala ng sarili mong pagkatao kapag tinalikuran mo ang lahat ng itinayo mo sa buhay mo. Pero ngayon, ang tanong ay hindi na kung sino ka, kundi kung kanino ka nabibilang. Muli kong tinaas ang krusipisyo at lumuhod. Alam mong hindi ako karapat-dapat magsalita sa ngalan ng Diyos, sabi ko. Ngunit alam ko rin na ang awa niya ay hindi nakabase sa pagiging karapat-dapat ng tao. Iyan ang dahilan kung bakit narito ka pa. At doon, parang sinampal ng hangin ang paligid. Isang biglaang bugso ng emosyon, kasunod ang isang sigaw, malutong at puno ng paghihirap. Hindi. Hindi ko kayang talikuran ang lahat ng ito. Hindi ninyo naiintindihan. Ang tinig ay muling naging marahas, halos sumisigaw. 20 taon kong itinayo ang kapangyarihang ito. Isinuko ko ang lahat para rito. Aking pamilya ang aking dangal ang aking kaluluwa. At ngayon sasabihin mong bitawan ko ito sa isang dasal. Tumayo ako, humakbang papalapit. Hindi ko sinasabing madali, Victor. Hindi ko sinasabing wala kang pinagdusahan. Pero ang kapangyarihang pinanghahawakan mo ay isang haulang ginto, maganda sa paningin, ngunit nakakadena ang puso. Hindi. Pero ang boses niya ay may basag na. Hindi na ito ang boses ng isang taong buo ang paninindigan. May panginginig sa bawat sigaw. Victor, ulit ko, may panibagong buhay na naghihintay sa iyo. Hindi isang relihiyon. Hindi isang panibagong titulo. Isang pagkakataon para muling maramdaman ang yakap ng Diyos. Ang kanyang katahimikan. Ang kanyang kapayapaan. Tahimik na muli. Ilang minuto. Wala ni isang bulong mula sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, isa sa mga sakristan, si Rafael, ang lumapit sa akin. May dalang liwanag ng kandila, nakalagay sa maliit na basong kristal. Padre, bulong niya, baka sakaling gabayan siya ng ilaw. Kinuha ko ang kandila at inilapag sa mismong gitna ng plaza, doon sa ibabaw ng mga damit na iniwan ng kanyang katawan. Hindi mo kailangang bumalik sa dati mong anyo para mahalin ka ng Diyos, Victor, sabi ko. Ngunit kung nais mong makita muli ang iyong sarili, hindi sa mata ng kapangyarihan, kundi sa mata ng katotohanan, kailangan mong bitawan ang iyong mga tanikala. Muli katahimikan. Hanggang sa isang mahinang tinig ang marinig, halos parang ungol. Ano ang kailangan kong gawin? Lumapit ako. Isang panalangin, hindi lang mula sa labi mo, kundi mula sa puso. Isa-isa mong talikuran ang mga espiritong pinagsilbihan mo. Isa-isa mong ibalik sa Diyos ang iyong kaluluwa. Hindi ko kayang tandaan lahat Hindi kailangan ng memorya, kailangan ng pagsuko. Tumagal pa ng ilang minuto bago siya muling nagsalita. Kung gagawin ko ito, makikita ko na ulit ang sarili ko. Masigit pa, sagot ko. Makikita mo kung sino ka talaga. Huminga siya ng malalim. Isang tunog na parang galing sa kailaliman ng pagkawasak.
At nagsimula siya. Padre, gabayan mo ako. Tumango ako, bagaman hindi niya ako nakikita. Ulitin mo ito, Victor. At sabihin mo ito mula sa kailaliman ng puso mo. Walang pilitan. Walang sapilitan. Tanging katotohanan. Jesus, bulong niya, nanginginig, halos di marinig. Lakasan mo, Victor. Huwag mong hayaang ang huling panalangin mo ay bulong ng takot. Muling huminga ng malalim. At sa pagkakataong ito, buo na ang boses. Jesus, kinikilala ko na ako'y nagkamali. Pinili ko ang kadiliman kaysa sa iyong liwanag. Pinili kong maglingkod sa mga espiritu ng kapangyarihan, sa halip na sa Diyos ng kapayapaan. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ako'y humihingi ng tawad. Patawarin mo ako. Linisin mo ako. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting lumapit. Isa-isa, walang takot, may ilan pang lumuhod kasama ko. Sa bawat pangungusap niya, may kasabay na luha mula sa iba't ibang sulok. Ang dating galit ng bayan ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, awa. Sa harap ng buong bayan, patuloy niya, ipinahahayag ko na ako ay tatalikod sa bawat espiritong pinagsilbihan ko. Sa espiritu ng Santa Muerte, tinatalikuran kita. Sa espiritu ng Pombagira, tinatalikuran kita. Sa espiritu ng X-ray, tinatalikuran kita. Sa bawat pangalan na ibinigay sa akin, upang ako'y magkaroon ng kapangyarihan, tinatalikuran ko kayo sa ngalan ni Jesus. Ang hangin ay bumigat. Parang isang unsayable weight ang lumabas sa mundo ng di nakikita. Ang plaza ay tila gumagalaw, ngunit hindi sa paningin, sa kaluluwa. Jesus, huli niyang sabi, kung tunay kang buhay, kung tunay kang anak ng Diyos, tanggapin mo ako. Gawin mo akong iyo. Pagkasabi niyan yon, isang silaw ng liwanag ang dumaan mula sa itaas. Ang mga ulap ay nagbukas, at ang buwan ay biglang sumikat sa gitna ng langit na ilang araw nang natatabingan. At sa gitna ng mga damit sa lupa, unti-unti naming nakita ang imposible. Isang balangkas ng katawan ang bumubuo. Hindi parang mahika. Hindi rin parang ilusyon. Para itong sining, unti-unting ginuguhit ng kamay ng Diyos ang hugis ni Victor mula sa hangin. Ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga balikat, ang kanyang buhok, isa-isang lumilitaw sa gitna ng liwanag. Nang makita ng mga tao, sabay-sabay silang napasigaw. Hindi ng takot. Hindi ng pagdududa. Sigaw iyon ng pagkamangha. Salamat sa Diyos! Bumabalik siya. Narito siya. At nang lubos ng mabuo ang kanyang katawan, tumayo si Victor, hindi na ang dating nakakatakot na lalaking may tingin ng kamatayan. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha at liwanag. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, lumuhod sa harap ko. Isinuko ang noo. Hindi bilang paggalang sa akin, kundi sa Diyos na ngayon ay nasa kanyang puso. Padre, mahina niyang wika, isa na ba akong bagong tao? Tiningnan ko siya, inilapat ang aking kamay sa kanyang ulo, at buong pananalig kong sinabi, Victor, ngayon, isa ka ng anak na mulit-muling tinanggap. Ang araw ay sumikat sa San Miguel das Cruces na parang unang beses nitong ginawa iyon. Hindi ito eksaherasyon, iyon talaga ang pakiramdam. Ang liwanag ay hindi lamang pisikal, ito ay parang sumikat din sa kalooban ng bawat tao sa plaza, sa mga kalye, sa mga tahanan. Ang gabi ng kadiliman ay tuluyan ng napawi, at ang kalangitan ay waring mumiti sa bayan. Si Victor ay nakatayo sa gitna ng plaza, suot pa rin ang mga lumang damit na ngayon ay tila hindi na angkop sa bagong anyo ng kanyang puso. Ang dating tindig ng kayabangan at kapangyarihan ay napalitan ng mapagpakumbabang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay mapayapa, at ang kanyang mukha ay tila muling isinilang. Lumuhod siyang muli sa harap ng krus na itinayo sa gitna ng altar. Sa pagkakataong ito, walang kaguluhan, walang sigawan, walang drama. Tanging ang katahimikan ng isang taong handang ibigay ang lahat sa Diyos. Patawarin niyo ako, mahinahon niyang sinabi, ngunit sapat upang marinig ng lahat. Sa loob ng maraming taon, pinasama ko ang buhay niyo. Pinangakuan ko kayo ng proteksyon kapalit ng takot. Pinahirapan ko ang ilan. Pinaniwala ko kayo na hawak ko ang inyong kapalaran. Ngayon, humihingi ako ng tawad, hindi para sa awa, kundi para sa katarungan. Walang kumibo. Ang katahimikan ay hindi tanda ng pagtutol kundi ng bigat ng sandali. At pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Donna Clea, isang matandang babae na kilalang matagal nang dumaranas ng pag-atake sa kanyang bahay. Tumigil siya sa harap ni Victor, inilapat ang kamay sa kanyang balikat at tumango.
Ako ang una, sabi niya. Pinapatawad kita. Pagkarinig niyon, si Victor ay napahagulgol. Ang kanyang mga balikat ay gumalaw sa bawat hikbi, at ang kanyang mga luha ay bumagsak sa paanan ng krus. Tumakbo ang ilang mga kabataan para yakapin siya. Sumunod ang ilang kalalakihan. Ang dating kinatatakutan ay nayoy-yakap ng komunidad. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang hindi inaasahang yugto ng kanyang buhay, ang panunumbalik. Si Victor, sa tulong ko at ng mga lider ng parokya, ay nagsimulang bumisita sa bawat bahay kung saan siya minsang naglagay ng mga proteksyon. Isa-isa niyang kinakatok ang mga pintuan, walang dalang alay kundi katotohanan at pagsisisi. Humihingi po ako ng tawad, palagi niyang sinasabi, sa lahat ng takot na idinulot ko sa inyong pamilya. Nandito po ako hindi bilang dating manggagamot, kundi bilang taong binago ng Diyos. May ilang bahay na hindi agad siya pinapasok. Ang ilan ay nagsara ng bintana. Pero sa bawat pagtanggi, bumabalik siya sa susunod na araw, hanggang sa bumukas din ang puso ng marami. Si Mang Edgar, dating negosyante na nabangkarot matapos kulam dahil sa pagtanggi kay Victor, ay napaiyak nang yakapin siya nito. Walang halaga ang perang ibabalik mo, sabi ni Mang Edgar, pero mahalaga na hindi mo na kami kinikilala bilang mga kaaway. At kahit ganoon, si Victor ay nagbayad. Ang kanyang natitirang ipon mula sa mga taon ng bayad na ritual, binawasan ng kalahati at ibinalik sa mga dating kliyente bilang tanda ng bagong paninindigan. Ang natitirang bahagi, isinuko niya sa simbahan upang ipagkaloob sa mga programang makakatulong sa pagsasaayos ng mga pamilyang nasira ng okultismo. Hindi ako magbabayad ng utang loob, sabi niya sa akin. Magbibigay ako ng buhay na utang sa Diyos. Sa loob ng isang buwan, nabalita sa buong San Miguel ang ginagawa ni Victor. Pero hindi lang dito nagtapos ang lahat. Isang araw, matapos ang isang misa, lumapit siya sa akin habang ako'y nag-aayos ng mga kandila sa harap ng altar. Padre, sabi niya, may gustong kumatok sa puso ko. Umiti ako. Maraming kumakatok ngayon, Victor. Alin doon? Gusto kong magsimula ng grupo ng pagbabalik loob, isang samahang tutulong sa mga taong minsang nalubog sa dilim. Hindi ko sila husgahan sapagkat naging ako rin sila. At doon ipinanganak ang Grupo de Luz Verde, isang maliit na pangkat sa ilalim ng pastoral ng parokya, na ang layunin ay tumulong sa mga dating kasangkot sa okultismo, espiritismo, o ibang uri ng espiritual na pagkaligaw. Ang unang sesyon ay ginawa sa lumang silid ng katechismo sa gilid ng simbahan. 6 na tao ang dumalo, 3 kababaihang dating gumagamit ng orasyon, isang lalaking dating manggagamot, isang ex-espiritista, at isang dalagitang minsang naakit sa satanismo online. Si Victor ang nagsalita sa unang sesyon. Hindi siya nagturo. Hindi siya nangaral. Ikinuwento lang niya ang kanyang kwento mula sa taas ng kanyang dating kapangyarihan hanggang sa pagkalugmok sa invisibilidad at ang pagbangon sa grasya. Wala akong pilit, sabi niya, at hindi ko kayo ikutin ng rosaryo para mapaniwala. Isa lang ang masasabi ko, walang sinuman ang masyadong malayo sa liwanag ng Diyos. Sa loob lamang ng 2 buwan, 20 tao ang naging bahagi ng grupo. Marami ang hindi taga San Miguel. May mga dumayo mula sa Belo Horizonte, Juiz de Fora, at maging mula sa ibang estado. Ang ilang dumalo ay hindi pa Katoliko. Ang iba ay dating pastor, dating ateista, dating albularyo. Ang tanging requirement para makapasok sa grupo ay katapatan at hangaring makalaya. Nagulat na lang kami isang araw ng isang team mula sa isang station sa sulok ng estado ang dumating upang gawa ng dokumentaryo ang grupo. Ininterview nila ako, si Victor, at ilan sa mga miyembro. Ang segment ay ipinalabas sa isang gabi ng linggo. Kinabukasan, mahigit 30 bagong mensahe ang natanggap ng grupo. Padre, sabi ng isa sa mga sulat, hindi ko alam kung totoo ang mga napanood ko, pero kung kayang baguhin ng Diyos ang lalaking yon, baka may pag-asa pa ako. At doon ko napagtanto, hindi milagro ang pagbabalik loob ni Victor. Ito'y paanyaya. Isang paanyayang nagsisimula sa isang kaluluwang muling humihinga, patungo sa daan-daang kaluluwang nauuhaw sa katotohanan. Isang hapon, habang magkausap kami ni Victor sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng parokya, tinanong ko siya. Hindi ka ba napapagod? Umiti siya, payapa. Hindi ito pagod, Padre. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ko na ginagawa ko ang isang bagay na hindi para sa sarili ko. Natahimik ako.
Sa likod ng kanyang tinig, ramdam ko ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng anuman sa mundo, hindi ng ritual, hindi ng yaman, hindi ng respeto. Ito'y kapayapaang bunga ng pagpapakumbaba. At sa gabi ring iyon, habang ako'y nasa kapilya, nag-iisa, hawak ang rosaryo, naluha ako. Panginoon, bulong ko, marami na akong ipinagdasal sa loob ng mga taon ng aking pagkapari. Pero ngayon lang ako nakakita ng panalangin literal mong sinagot sa harap ng lahat. At sa katahimikan ng silid, parang narinig ko ang sagot. Hindi ako tumitigil sa pagkilos. Ang tanong lang, handa ba kayong maniwala? 5 taon na ang lumipas mula nang ang plaza ng San Miguel das Cruces ay naging entablado ng isang espiritual na paghaharap na hindi malilimutan. Minsang tinatawag na bayan ng takot, ngayon ay binansagang Terra da Esperana, hindi dahil sa mga palamuti o kampanya ng turismo, kundi dahil sa pagbabago ng puso ng mga tao at ng kaluluwa ng lungsod mismo. Ang dating madilim na mga eskinita kung saan may bulong ng kulam at pang-ukit ng mga simbolo sa lupa, ngayon ay may mga rosaryo na nakasabit sa pinto. Ang mga tahanang dati binabantayan ng anting-anting, ngayon ay may mga imahe ng mahal na ina, ilaw ng kandila at dasal sa bawat sulok. Ang Parkia de Sovento ay hindi na lamang isang simbahan. Isa na itong sentro ng panibagong buhay. Araw-araw ay may dumadayo mula sa iba't ibang parte ng Brazil, mula sa Amazonas hanggang Rio Grande do Sul, mga taong umaasang ang kapangyarihan ng Diyos na nakita nilang gumalaw dito ay kayang gumalaw rin sa kanilang sariling buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Victor, na ngayon ay tinatawag na Metius, ang pangalan na ibinigay sa kanya noong binyag, at muli niyang niyakap ng siya'y nabinyagan muli sa pananampalataya, kasabay ng kanyang kumpil at unang komunyon sa muling pagtanggap ng grasya ng Diyos. Ang kanyang buhok ay mas maikli ngayon at ang kanyang pananamit ay payak. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mukha ay hindi na kailanman bumalik sa dati. Wala na ang aninong laging nasa kanyang likod. Ang dating malamig niyang mga mata ay naging salamin ng kapayapaan. Isa siyang patotoo na kayang lumikha ng Diyos ng bago mula sa wasak. Kasama niya araw-araw si Elena, ang babaeng minsang naging biktima ng isa sa mga ritual niya. Nagtagpo ang kanilang landas sa isang sesyon ng Grupo de Luz e Verdad. Noon ay puno pa ng galit si Elena. Hindi siya nagsalita noong una nilang pagkikita. Tanging ang mga luha niya ang sumagot sa bawat tanong. Ngunit unti-unting, sa bawat dasal, sa bawat sesyon ng pagninilay at pagpapatawad, sa bawat gabing hindi natulog kakaisip kung totoo nga bang nagbago si Victor, isang bagay ang nagbago rin sa kanya. Sa huli, si Elena ang nagsabi ng unang salita. Kung kayang baguhin ng Diyos ang isang tulad mo, baka kaya rin niya akong pagalingin. At hindi lang siya pinagaling, pinag-isa sila ng Diyos. 3 taon matapos ang kanilang unang pag-uusap, sila'y ikinasal sa mismong simbahan, kung saan bumagsak si Victor sa lupa bilang isang taong wala ng anyo. Ngayon, siya'y nakatayo sa harap ng altar bilang isang lalaking tinubos. Ang kasal nila'y dinaluhan ng mahigit 1,000 tao. Ang iba'y hindi nila kakilala. Ngunit dumalo sila, dala-dala ang paniniwalang kung may ganitong kwento ng pagbabagong posible, gusto nilang masaksihan ito mismo. Ang kanilang honeymoon ay hindi sa isang beach o hotel. Pinili nilang bumisita sa mga kulungan upang magbahagi ng patotoo. Doon nakita kong totoo ang kanilang pag-iisang dibdib, sapagkat isinabuhay nila ang pag-ibig na nagbibigay laya, hindi lang sa isa't isa, kundi sa ibang tao. Sa mga sumunod na taon, ang Grupo de Luz e Verdad ay naging kilala hindi lang sa rehiyon, kundi sa buong bansa. Ang kanilang mga kwento ay naisulat sa mga artikulo ng pahayagan, napakinggan sa mga podcast, at isinapelikula sa isang dokumentaryo na ipinalabas sa isang relihiyosong channel. Ngunit walang mas naging epektibong ebidensya kaysa sa libo-libong taong dumalo at lumuhod sa mismong lupa kung saan bumagsak ang dating Mestre das Sombras. Isang araw, habang magkasama kaming nagkakape sa tapat ng parokya, tinanong ko siya, hindi mo ba nais kalimutan ang nakaraan mo? Ngumiti si Metius. Hindi, Padre. Ang nakaraan ko ay hindi na batik, kundi bitbit. Hindi bilang bigat, kundi bilang paalala. Kung buburahin ko yon, paano ko maipapakita sa mundo kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos? Natahimik ako. Sapagkat sa sagot niyang iyon, muling bumigat sa puso ko ang katotohanan kailanmay hindi ko kayang ituro sa homilya na minsan, ang pinaka-epektibong ebanghelyo ay hindi isinulat, kundi isinabuhay. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat. May mga grupo ng dating mga kasamahan ni Metius sa okultismo na tinawag siyang traidor. May mga nagpadala ng liham na may sumpa.
Isang gabi, may ibinato sa kanilang bintana, isang pulang kandila, nakabalot sa buhok ng hayop. Ngunit hindi siya natakot. Hinugot niya ang rosaryo sa kanyang bulsa, tinawag si Elena, at sabay silang nagdasal sa mismong lugar kung saan bumagsak ang kandila. Mas kilala nila ako kaysa sa sinuman, sabi niya sa akin matapos ang insidente. Alam nila kung gaano ako katatag noon. Kaya alam nila na kung nabago ako, hindi ito gawa-gawa. Hindi ka ba natutuksong bumalik, tanong ko. Padre, sagot niya, minsan, nararamdaman ko pa rin ang dating hatak, hindi ng kapangyarihan, kundi ng kontrol. Pero sa tuwing ako'y natutukso, naaalala ko ang gabing nawala ako sa sarili kong katawan. Na parang sinabing, tingnan mo, kahit wala ka, nagpapatuloy ang mundo, pero ang biyaya ng Diyos, naghihintay pa rin. Doon ko natutunang hindi ko kailangan ang kontrol, kailangan ko lang ang pagtitiwala. Nagsulat si Matthews ng isang aklat, Do Invisible Luz, kung saan isinalaysay niya ang kanyang buong kwento, hindi upang pagandahin ito, kundi upang ibunyag ang buong katotohanan. Isinalarawan niya ang mga eksaktong pangalan ng mga espiritong kanyang tinawag, ang mga ritual, ang mga kasinungalingan na kanyang sinabi sa mga tao, at ang pagbagsak ng lahat ng iyon sa harap ng pangalan ni Kristo. Ang libro ay isinalin sa 3 wika. Ginamit ito sa mga seminaryo, sa mga retreat, sa mga pag-aaral sa espiritual na digmaan. Ngunit higit sa lahat, ito ay naging salamin ng pag-asa para sa mga taong akala nila ay wala ng pag-asa. Sa huling pahina ng libro, isinulat niya, kung binabasa mo ito at ikaw ay nasa gitna ng kadiliman, tandaan mong hindi mo kailangang hanapin ang liwanag sa malayo. Ito'y dumarating kung ikaw ay magsasabing, tama na. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako, Jesus. At iyon ay sapat na upang ang buong langit ay gumalaw para sa iyo. At ngayon, sa mismong plaza kung saan lahat ay nagsimula, may bagong krus na itinayo. Mas mataas kaysa sa dati, gawa sa matibay na kahoy, at may ukit sa paanan, ang liwanag ay sumilay sa gitna ng dilim, at ang dilim ay hindi nanalo. Minsan sa isang taon, sa parehong petsa ng kanyang pagbabalik loob, si Matthews ay naglilingkod bilang miyembro ng liturhiya, nagsasabit ng rosaryo sa mga bagong binyagan, at humahawak ng kamay ng mga nalilito. Hindi na siya dating mangkukulam sa mata ng mga tao. Siya ay ama, asawa, Kristiyano, at saksi ng liwanag. At sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong kausapin ka na ngayon, ikaw na nagbabasa. Kung sa kahit anong punto ng buhay mo ay naramdaman mong wala ka ng halaga, na ang dilim sa paligid mo ay masyado ng makapal, na ang nakaraan mo ay masyado ng madumi, na ang mga kasalanan mo ay masyado ng malalim, tandaan mo ito. Walang dilim na hindi kayang pasukin ng liwanag ni Kristo. Walang sugat na hindi niya kayang gamutin. Walang pangalan na hindi niya kayang tawagin muli, upang muling buhayin, muling bigyan ng direksyon, at muling mahalin. Isang dasal lang. Isang bulong ng si Panginoon, tulungan mo ako. At ang lahat ay maaaring magsimulang muli. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.